Hello! Hello mga palangga, mga kababayan. Nagbabalik ang inyong palanggang Maharlika. So, kanina ay nag-live kami sa Kongreso ng Bayan. Hindi lang natin dito na i-connect sa ating Facebook at sa ating YouTube. At nagkaroon ng technical glitch. Okay? Nagkaroon ng problema. So, hindi tayo naka-live. But anyway, available naman yan sa Facebook at YouTube ni Spoke Sari Roque. Pero syempre, i-echo ko lang ang ang aming pinag-usapan doon. Like mga 3 hours kami. Ang daming mga kababayan natin na nagsalita patungkol nga dito sa online voting pandaraya. Dahil may mga nababasa tayo, narinig tayo na binibigay sa atin na impormasyon na ating mga kababayan na nawawalan daw sila ng gana na bumoto dahil iba ang lumalabas na mga pangalan ng kanilang binoto after nilang mag-cast ng kanilang vote online. So mga kababayan, sasagutin natin yan at sa abot ng aking makakaya, ng aking mga naalala nung ako ay nasa live kanina sa Kongreso ng Bayan, huwag po kayong mawala ng gana. According to Attorney Hozon and PDP Laban lawyer siya, at kay Attorney Glenn Chong, ay hindi tayo dapat panghinaan at dapat tayo ay bahain natin ng boto ang mga presinto dahil isa yan sa purpose ng mga bangag ay panghinaan kayo. Dayain ang eleksyon, guluhin ang inyong mga kaisipan, pahirapan kayo with regard sa technicality. Alam naman natin ang ating mga palangga na kahit hindi senior like me, ay hindi talaga technical o techie, kaya naman tayo talaga ay tina-target ng bangag na ito. So, i-share ko lang po, wag po kayo panghinaan ng loob dahil ang kailangan po natin labanan ay i-surge ang boto. Ngayon, kung iba ang lumabas na boto, according to Attorney Hozon, yun ay idokumento ninyo. Ang advice ni Attorney Glenn Chong, let's say for example, ito yung screen ng inyong iPad or computer or cellphone, ay itapat ninyo, let's say for example, lumabas dyan ay sa inyong, sa resulta ng online voting ay mga pangalan ng hindi ninyo binoto. Let's say, Duterte 10 supposedly, ang lumabas sa ilang pangalan lamang. Ang advice ni Attorney Glenn Chong, which makakapanayam natin siya by Tuesday, dahil medyo busy siya ngayon, puti na pagbigyan tayo kanina, ay itatapat nyo lang daw po yung list. Let's say, for example, ito yung papel ninyo, listahan ng inyong boto. So, itatapat nyo lang yung online voting result ninyo dito sa listahan ng boto ninyo, na listahan ng gusto nyong iboto na mga senador at ang party list para yun ay gagamitin ninyong ebidensya o documentation na pwede nyong i-file ang reklamo ninyo sa embahada. At na-advise din po doon na pwede kayong exit poll. Ako nga, kung mayroon lang tayo lahat kakayahan, no? Sa lahat ng mga embahada, sa araw-araw, mayroon dapat na nakapwesto, no? From 8 to 5, yung office, yung time ng voting dyan sa iba't ibang bansa. Let's say, for example, 8 to 5 ay talagang mayroon nagsasalitan na magkaroon ng exit poll para malaman natin sa particular na bansang yan. Let's say, Italia, or Netherlands, ay makikita natin kung ilan ang mga bumoto sa Duterte candidates. And another advice na ibinigay sa atin ni Attorney Hozon ay magsuot kayo ng plain green t-shirt. Okay? Plain green t-shirt na kung saan makikita nila na green represents 2 Duterte votes. Plain lang, hindi pwede yung may mga pangalan, PRD or kung ano man. Kasi election, offense. So yun ang na-advise sa atin ng mga abogado na kasama natin kanina sa pagtitipon sa Kongreso ng Bayan. So gawin po ninyo yan at karapatan nyo yan ayon sa
COMELEC resolution o ayon sa ating batas. Karapatan ninyo na magkaroon ng documentation sa inyong mga binoto para magreklamo kayo dyan mismo. Huwag kayong aalis kasi yung iba napaliwanag nga na hindi maalam sa computer o computer illiterate ay pumupunta sa mga kiosk ng mga embahada or ano tawag dito sa mga konsulado. So pwede po kayong pumunta kung hindi kayo maalam sa computer. At thankful tayo sa ibang mga kababayan natin na ini-educate yung kanilang kapwa Pilipino dyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero doon po sa computer illiterate, meaning hindi kayo techie, meron pong mga kiosk sa embahada o sa konsulado para what? Para dyan kayo bumoto at i-assistihin kayo ng mga nasa konsulado. At wag po kayong magpasindak sa kanila kasi alam naman natin ang karamihan, di ko naman nila lahat, ang ugali ng mga taga-konsulado o ang mga kapwa natin Pilipino supposedly maglingkod sa bayan dyan, konsulado, embahada, ay mga balahura o hindi nagtatrato ng tama sa kapwa nila Pilipino. I-insist niyo po, diba? I-assert ninyo ang inyong karapatan na the moment na makita ninyo, okay, na ang inyong boto ay hindi tama, ay mag-file kayo kaagad ng reklamo. Kahit na hindi kayo pumunta dyan sa konsulado na yan o sa embahada na yan, nagboto kayo sa inyong sariling gadget, i-document nyo pa rin at pumunta kayo dyan para magreklamo. Yan po ang advice ng ating mga lawyers kanina. So wag po kayo panghinaan na dahil mali yung mga lumalabas, which is talagang intended talaga yan ng mga buwaka ng inang mga bangag. You know, kasabwat si George Garcia dahil yan mismo harap-harapan na sinasabi ni Attorney Glenn Chong ang pandaraya at pakikipagsabwatan ni George Garcia. Pero imagine mo, si Attorney Glenn Chong ay nasa Pilipinas pero never ever nag-file ng defamatory or case si George Garcia at ang bangag na administrasyon kay Attorney Glenn Chong kasi alam nilang matatalo sila sa kaso at lalo silang mahuhubaran sa kanilang pandaraya. Not only this 2025 election but 2022 election. Yun yan mga kababayan. Sabi nga ni Esla, good morning Rolando and Ana Sabila, ang aking mga palangga. Thank you so much. Sabi ni Isla Penelope, yes, magsuot po tayo ng green and sa election para makita kung gaano tayo karami para sa PDP laban. Tama yan. So, dahil tayo ay may mga samahan naman, di ba? May mga samahan tayo bawat bansa. Magtulungan tayo, magsama-sama tayo na i-document ang lahat ng pandaraya ng bangag na administrasyon na ito. Dahil ito talaga yung intention nila. Paulit-ulit na lang yan. Sinasabi ni Attorney Glenn Chong, ang lami na naming live yan, you know, in the past, since 2022, nadadayain talaga ni Liza Tanas Marcos, ni Bangag Jr., ang election 2025. Kaya wag natin kalimutan ang ating mga iboboto. Not only number 56 Attorney Vic Rodriguez, kundi ang ating mga palangga. Number 10 Attorney Jimmy Bondoc. Number 38 Rodante Marcoleta. Number 22 Ronaldo Bato de la Rosa. Number 42 Dr. Richard Mata. 28 okay, Senator Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Pastor Apollo. Number 30, Attorney J.V. Hinlo. I think kababayan ko si Attorney J.V. Hinlo. Number 56, ayan, Attorney Vic Rodriguez. Teka, tanggalin natin tong ano, no? Hindi nakikita yung ibang pangalan ng iba. Alright, tignan lang natin. Okay. Tignan natin mga palangga, bakit lumaki ang inyong mga tignan natin to. Okay, bakit ako'y naghahang? Okay, tignan natin, naghahang ang ating mga, ayan, okay na I think. Alright. Naghahang ang ating computer. Okay. Alright, so para makita natin lahat yan, nakita na natin. Number 34,
Attorney Raul Lambino, and number 58, Philip Salvador. Ako naman, mga palangga, initially, I don't support Philip kasi nga, sabi ko nga, dapat may alam sa batas and ang ating mga botante, pero gusto ko siya bigyan ng chance dahil syempre pinromote din siya ni Pangulong Duterte dahil unang-una ang dahilan ko dyan, wala naman record ng pagnanakaw si Philip Salvador. Ikumpara mo kay Amy Marcos na talagang kilala ng kawatan. Ikumpara mo sa mga alyansa ng mga bangag at ikumpara mo sa mga dilawan na pabalik-balik na lang sa Senado pero wala rin namang nagawa sa bayan natin. So, okay na sa akin si Philip Salvador kumpara sa mga alyansa ng mga bangag. At bigyan natin siya ng tsansa na, ay nako, bakit ganito ito? Alright, bigyan natin siya ng tsansa mga kababayan. Nawawala ako. Okay, sorry. Right. Okay. Alright. Nawawala kasi yung screen ko palangga, hindi ko kayo nakikita. Okay, kaya inaayos na muna natin. Alright, so bigyan natin ng chance ang ating palangga. Ayan na, huwag niyong kalimutan yan ang ating, okay, present. What the heck? Nasa po yata tayo ng mga bangag Okay, tignan natin to. Okay. Alright, so, okay, paki-share nyo muna mga palangginging habang inaayos natin yung ating computer. Okay, ayan na. Alright, so I think nakikita ko na kayo. Alright, so yan po, wag natin kalimutan. So ngayon, mga palangga, ang napag-usapan nga namin doon ay talagang labanan natin itong pandaraya ng mga bangag na ito kasi nga ang intention nga nila is talagang dayain ang halalan at wag ninyong kalimutan na magtulong-tulong tayo, mag-unite tayo para i-document ang lahat ng kanilang pandaraya. Okay, solid Duterte PDP team, sabi ni Bob. Alright. Straight, Imperial good vibes, si Cynthia de los Reyes. Duterte kami, barkadahan. Yes. Alright. Ngayon, at syempre huwag niyo kalimutan ang number 18, Ipanao party list and also ang number 139, ang Gabay party list ni Spokes Harry Roque. So ngayon, mga kababayan, bago natin ano bang ating pag-uusapan ngayon? Yes, ang online voting pandaraya, PNP, wala daw kidnapping na nagaganap, nakakatawa talaga itong bangag na ito. At ang pagta-target ngayon kay Attorney Vic Rodriguez. So mga kababayan, nakatanggap tayo at actually natanggap ko na bago nag-post si Attorney Vic Rodriguez na siya ay tatargetin, ay may plano talaga siyang targetin ng mga bangag. Matagal na nga naman. Actually, Attorney Vic, matagal ka nang tinatarget. Di ba? The moment pa lang na nilabas mo ang iyong The Kingmaker na libro, ay tinatarget ka na ng mga bangag na ito. Sabi nga na Attorney Vic, Black Saturday, Black Propaganda. Sabi niya, sa nalalabing 21 araw ng kampanya, inaasahan ko na ang higit na magpalaganap ng mga malulupit na black propaganda laban sa akin. Alright? Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto sa pambubudol na pipilitin idiskaril ang aking kandidatura na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo na mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong focus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, droga at panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa pagpalaganap ng kahirapan sa ating bansa ngayon. Gawin nating inspirasyon ang desperasyon na ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pag-ibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa panlilinlang, pananakot at pandaraya at hindi lang sa number 56 ngunit sa buong Duterte 10. Mga kababayan, nung si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, ay nakipag-alyansa, well, wag natin gamitin yung alyansa, ay nag-align
ng kanyang at nagpakita at nagpahayag ng kanyang suporta kay Pangulong Duterte nung siya ay naglabas ng mga katotohanan even before ng kanyang libro, ay talagang naalarma na ang mga bangag dahil maraming isinuwalat ang Pangulo, no? Ang Attorney Vic Rodriguez laban sa dati niyang hindi niya nga niya pinagtrabahuan dahil di naman sa pinasweldo, no? Kaya takot na takot ang bangag administration at sisirain ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez. Sinabi ko nga sa inyo, nung inilabas nila itong pinalabas uli nila yung pulburon video sa TRICOM na kung saan, di ba, nagbayad sila. Excuse me. At inilabas nila yung kanilang walang kredibilidad na self-confessed, addictus benedictus at nagbibenta ng laman na witness, talagang pinakita din ang letrato ni Attorney Vic doon kasama nga doon sa Hong Kong. Hudyat yun, sinabi ko na sa inyo, hudyat yun na baka ito ay gagamitin nila para i-connect ang Attorney Vic Rodriguez dito sa katulad ng kinakaso nila sa amin ni Attorney Harry Roque, ni Spokesari, na inciting to sedition. So hindi ito bago, mga kababayan, sa akin at hindi ako nabibigla dito sa ginagawa ng mga walang hiyang ito. So ngayon, So ngayon, ito ang plano nila. Ang idiskaril ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez dahil nga isa si Attorney Vic Rodriguez sa nag-expose kasama si Congressman Ungab, sila Pangulong Duterte dito sa Bicam. Bicameral, okay? Bicam na kung saan ay nabukelya ang bangag at ngiwi-ngiwi na administrasyon ni Marcos Jr. sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. So bilang ganti nila, kaya Attorney Vic Rodriguez, gagawin nila ang lahat ng kanilang kaibil-ibilan, kaitim-itiman para gantihan. Actually, hindi naman kaganti-ganti ang ginawa ni Attorney Vic Rodriguez dahil ito ay para sa mamamayang Pilipino. Ngunit dahil vindictive narcissist nga itong mga bangag na ito, may mga sapi, may mga saltik dahil sa kabangagan, sobra na ang kanilang pagiging addictus benedictus, kaya lahat tayo ay pinagtitripan. Sabi nga ni Joan Pantoja, lahat naman sinisira nila, gawin talaga nila iyan. Kawatan talaga yung mga bangag na yan. Kahit normal na tao, pinapatulan. Yan, sabi ni John. Alright? So ngayon, nakikita nyo na po, siguro naman, ramdam ninyo at nakikita ng inyong mga mata ang pagta-target sa amin lahat. Pagta-target, unang-una, ako ang tinarget, kinidnap, si Pangulong Duterte, at yan, si Doc Lorraine, I think she's in the process of her asylum also. At kanina, kasama si Dr. Lorraine Badoy, si Ka Eric, okay? Attorney Harry, ako at iba pang mga vloggers na nananindigan ay tina-target talaga. At number 1 talaga ako, may assassins pa ako eh. Diba mga palangga? Sabi ni Miriam Hill, nakakaiyak naman ang ginagawa ng mga gobyerno, kawawa ang mga tao, kawawa ang Pilipino. Kaya nga palangga, wag tayong bumitiw, okay? Ipagpatuloy niyo po yung inyong pagsuporta sa Pangulong Duterte at sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-gather ng mga events to show support at para ipakita natin na sukang-suka na tayo sa alyansa ng mga bangag. Dahil kitang-kita, very effective po ang ating pagbablog. Lahat tayo, dahil nga recently ay bulusok o bagsak talaga ang trust rating at ang approval rating ng bangag na bangag Marcos Jr. Pagpapakita ng puwersa ng boses ng mamamayang Pilipino. Kaya bilang ganti nila sa ating lahat, mag-file ng mga tahi-tahi, ng mga fabricated nonsense of baseless cases against us. Kasama na ako dito kahit ako hindi kandidato, kahit hindi ako ay politiko, isa ako sa, imagine mo, si Ka Eric, si Doc Lorraine, ay sila ay may party list, si Attorney Harry Roque, di ba? Pero ako, si Maharlika, ay wala namang political interest. Ibig sabihin, wala po akong party list, wala akong
kandidatura o kung ano pa man. Wala akong pakinabang dyan sa mga politikang yan. Pero number one target, syempre ba naman, ang angabels ng lola nyo, ayaw paawat. O ha? So kaya naman talagang magurgur at gusto talaga tayong ipagurgur ng mga Jotang Genimes. Yun lang yun. So dalang boses natin simula noong 2022 ay naging ugat kung bakit bumubulusok ang trust rating ng bangag na bangag at mga kidnapper na Marcos administration. Siyempre, sila Satanas ang promotor ng kidnapan sa Pilipinas dahil kitang-kita niyo naman ang Turkey extraction. But anyway, dahil sa boses natin, kaya talaga ang Maharlika ay ipinapa-target. Okay? Pinapa-target o tina-target ng mga bangag na ito. Alright. Only in the Philippines, ang online voting, sabi ni ayun na nga, mga palangga. Yun nga ang intention nila, no? Talagang para dayain ang ating boto. Ang boto ng mga Pilipino. Sabi ni Inds Vlog, Madam, nag-vote ako dito sa Kuwait pero di namin na-check ang binoto namin dahil di na kami makalag-in sa account. Papaano ito? Saan kayo bumoto? Sa sa gadget ninyo or sa konsulado po kayo pumunta? Okay? Please pakisagot yan palangga para ma-address natin ang iyong hinaing. Kaya bumoto na tayo at ating suportahan ang Duterte 10. Pag dinaya pa rin tayo, maghahalo ang balat sa tinalupan, sabi ni Barkadahan Forever FM. Sabi ni Charmaine Chin, nasaan daw si Attorney Glenn? Actually, kasama namin siya kanina sa Kongreso ng Bayan at nagbigay nga siya ng insights na i-surge natin, magkaroon tayo ng vote surge para hindi manaig ang pangdaraya na ginagawa ngayon ng mga bangag. Kinumpara nga ni Attorney Glenn Chong noong 2010 election, 2016 election, Duterte versus Marojas, na kung saan nagkaroon din ng dayaan na election, pero dahil sa voting surge ay nanalo pa rin ang Pangulong Duterte. Alright? Alright. So, sa mga hindi ganun kaalam sa computer, pwede po kayong pumunta sa embahada o sa mga konsulado at wag niyong kalimutan. I-insist ninyo, i-assert ninyo ang rights ninyo, magdala na kayo ng listahan na iboboto ninyo at doon sa after nyo magboto, magkaroon ng QR code ba yan o yung pinapakita na what do you call it? Na information right after your vote ay picturean ninyo. So pag bumoto kayo, dapat group kayo para mas marami kayong boses, screenshot ninyo. Sabi nga ni Frida, screenshot ang binoto, ilabas natin ang mga resibo. So wag niyo pong i-post sa social media kasi magkakaroon ng election offense according to Attorney Hoson. So I'm just worried doon sa naglabas at baka targeted na naman ng mga bangag. Imagine mo, ang ordinaryong Pilipino ay tinatarget ng mga bangag na ito. So mag-ingat tayo at magtulungan tayo dito mga kababayan para iwas tayo sa mga bangag na matarget kayo. Ako okay lang ako targetin nila kasi kaya ko silang labanan ng head-on. Okay? Paano naman mga OFW na walang time para makipaglaban sa mga bangag at pubwisitin pa ang inyong panahon, ang inyong oras. So talagang kawawa talaga. So mga kababayan, sundin natin yung advice natin ng mga abogado na picturean ninyo for documentation at kapag mali yung boto na lumabas ay ireklamo ninyo at mag-file kayo ng complaint right there and then sa Embahada ng Pilipinas kung saan man kayo naroroon. So ngayon mga kababayan, katawa-tawa na naman itong PNP, ang si Marbil na kung saan nagsabi na okay lang ang suminghot. Okay lang ang suminghot pang padagdag ng oras para sa mga pulis. Alright? Mga walang iya talaga ito. So recently, may bago na naman siyang hanas. May bago na namang hanas itong si 4 hours ago, ang PNP Police. Ganito po talaga kabangag ang inyong gobyernong ini-enjoy ngayon. Nag-enjoy ba kayo sa lahat ng krimen na ibinibigay nila sa inyo? Kasi ngayong araw na ito, 4 hours ago, nagbigay ng statement itong si
Marbil, na wala daw pong katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Imagine mo, sabi niya, walang katotohanan ang mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. My God, mga kababayan, meron ang naputulan ng daliri na bata na kinidnap dahil ang tatay niya, ang pamilya niya ay negosyante. Di ba? Si Anson Ke, nakakidnap na ginorgor kasama yung driver nila. Paano naging fake news yan? Nakita nyo? Ang kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Ginagago na kayo lahat. Sabi niya dito, fake news daw yung kidnapping. Ang sabi ng PNP ni Marbil, maaaring, sabi niya, mariing pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na umano'y may mga kilalang negosyanteng dinukot. Eh di lahat ng media fake news. So fake news yung mga picture na nilabas, yung mga video, o yan, mga picture ng mukha ng ginorgor na mga biktima. Nakita nyo? Nasa ibang mundo yata nabubuhay ito, mga bangag na ito. Talagang bangag na bangag sila. Wala daw katotohanan. Ang sabi pa dito, at sinisisi di ba nila sa pagtaas ng krimen daw, o yung mga issue ng, sinisisi nila ang pagtaas ng krimen. Ito daw ay walang katotohanan dahil ito ay fake news galing sa social media. My God, I don't know dyan sa Pilipinas. Ito mga uniformadong pulis, ito mga men and women in uniform. Bakit ayaw nyo pang manindigan at sabihin na bangag na ang pamumunuan nitong PNP na ito? So lahat ng mainstream media ipatawag nyo sa TRICOM. Dahil sila ay nag-ulat tungkol sa kidnapping ng batang inutudan ng daliri at yung latest yung Anson Ke at marami pang iba na kinidnap na inulat ng media. Sabi ng PNP ay sa kanilang Facebook post, okay, walang katotohanan ng mga balita at walang sapat na basihang ebidensya. Oh my God. Sabog ba ito si Marbil? Sabog ka ba? Nakatira ka ba? Ano bang tinira mo? Ha, Marbil, matanong lang kita. Ano ang tinira mo? Anong klaseng polboron? Ikaw ba ay what? Ikaw ba ay, ang tawag dito? Ikaw ba ay nakijamming? Dito kaya bangag? Ilang kilo ang tinira ninyo? Tinatanong kita, ilang kilo ang tinira mo? Bakit ganito ka mag-isip? Pulboronic ka na rin ba? So sabi dito, naglabas ng pahayag ang PNP Chief Police Marbil upang linawin ang isyo. Walang katotohanan ng mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Oy, mainstream media. Mga fake news pala kayo eh. O so wala, zero kidnapping sa ating bansa. Wow, ang galing-galing ni Bangag. Kaya naman pala bagsak ang kanyang trust rating. Kaya naman pala ayaw ng mamuhunan ng even ng mga Filipino-Americans o yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na nagkaroon ng naturalization sa iba't ibang mga bansa, ayaw nang magbakasyon sa Pilipinas o mag-put up ng mga negosyo dahil sa airport pa lang ay tinatamnan na sila ng bala. 'Di ba? O sabi ng PNP, okay? Wala daw katotohanan ang mga ulat na pandurukot sa mga negosyante. Tapos sabi pa ng PNP, hindi natin papayagan ang ganitong uri ng panlilinlang. May mga saltik, ang lakas ng amat sa mga ito. Ang lakas mo ng tama sa utak ng mga mga bangag na ito, no? Sabi pa dito, ang sino mang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. O di panagutin nyo lahat ng mainstream media, isara nyo na lahat. Kung ito ay fake news, tanggalan nyo na ng prangkisa ang mainstream media. Sabi ka ni Barkatan, ang lakas talaga ng tama ni Marbil. Marbil, ano ba ang tinira mo? Sabi ni Bego Warpada Marlica, I told you, super haba ng mga sungay ng mga walang hiyang mainstream media na yan. Ayon nga kay Lee Q1. Okay? Media ang totoong cause ng paglubog ng Pilipinas. Yes. Kitang-kita naman yan, mga kababayan.
Okay? Sabi ng PNP, binigyan din ni Marbil na bukas ang PNP sa sino mang lehitimong sa anumang lehitimong ulat o impormasyon. Kung may mga seryosong alalahanin, may mga tamang ahensyang maaaring lapitan tulad ng Office of the Chief PNP, CIDG. Wala na pong tiwala ang Pilipino sa CIDG. Sa mga pulis mismo dahil pinapayagan ninyong tumira ang inyong mga tauhan ng pulburon o asin o kung ano pa man tinitira niyo to extend hours. Paano magtitiwala ang Pilipino? Paano magtitiwala ang Pilipino kay Torre? Nakitang-kita kung paano mangharas sa mga vloggers sa KOJC at ang paggaras sa abogado ni Pangulong Duterte nung araw ng kinidnap nila ang Pangulong Duterte at ipinagkanulo sa ibang lahi. My God, I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Diyan daw ang mga anti-kidnapping. Kita mo nga, nagbuhol-buhol na ang mga kasinungalingan ng AKG Group. Naalala ninyo nung press con itong si DILG Secretary Remulla na sinasabi niya na wala daw naganap na ransom money doon sa 14-year-old na bata na pinutulan ng daliri. Pero prior to that, ay nagkaroon ng kabayaran based sa information na binigay sa atin ng informant at yun ay pinakita na natin sa inyo, binlog natin yan noong February pa. Kasi February nangyari yan. Ngayon mga kababayan, ngayon ang sabi, wala daw kidnapan na nagaganap at talagang ito daw ay talagang pananagutin nila dahil ito ay pagtugon na rin sa panawagan ni Bangag na panagutin itong mga social media influencers. Yan nga talaga mga kababayan eh. Dahil tayo ay mas makatotohanan sa kanila, nagbibigay tayo ng ating mga impormasyon galing straight from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa mga biktima. Ngayon ay pinabubulaanan na wala daw kidnapping sa Pilipinas. Naniwala ba kayo dito? Sa totoo lang, nakakapaos na rin magkuda, pero kailangan nating kumuda. Dahil the more na kumukuda tayo, the more na sila ay bumabagsak. Kita ninyo, bagsak, bulusok ang approval rating. Ibig sabihin, isinusukan na ng mamamayang Pilipino ang Marcos Bangag administration. 50+% ang nagsabi ng mga Pilipino, like kung 100 million tayo, 50 million na Pilipino ang nagsasabi na sila ay nasa kasulukuyang kahirapan at kagutuman na panahon. Diba? Nakita niyo yung survey na, survey na yon. 50+% na nagsabi na mga Pilipino ay hirap na hirap sila. Sabi nga ni Zaldi Galos, grabe kabuli ang Bangag admin, mga kriminal. So wala sa oras, sabi nga nun, ang mga yawa talaga yan mga palangga. Galaxy, thank you so much. Okay? Boycott na rakista, walang susuko para sa future natin. Yes. Walang susuko para sa future natin. Nakakatakot na po umuwi sa Pilipinas, sabi ni Jensen 1916. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong kakayahan na magbakasyon, imbis na lostayin nyo ang pera ninyo sa Pilipinas, at ito ay, kaya i-hold nyo muna yung bakasyon ninyo, tulong nyo na lang, ipadala nyo na sa inyong mga nangangailangang mga kababay, mga kamag-anak, kasi pag minalas-malas kayo, ay matamnan pa kayo ng bala sa airport pa lang. Yan ang malungkot na katotohanan dyan sa Pilipinas. Alright? Nancy Trinidad, thank you. Okay, thank you for, may mga lumalabas. Ayaw lumabas itong mga message ninyo. Alright. Ngayon lang nagka-problema ng ganito to. Okay. Yes na yes. Sabi ni Maria G, I want to be a member. How do I go about it? Member saan palaga? Sa channel ko? I think, pupunta lang kayo dyan sa Facebook, meron dyan subscribe. Basta, pindot-pindot ka lang dyan palangga. Basta alam ko, pinipindot lang yan eh. I-explore mo lang, hindi kita maturuan dahil hindi ko rin alam kung paano talaga mag-member sa aking YouTube. Alam ko, pipindot ka lang na ganyan. Subscribe, just follow the instructions.
Hello, Maharlika. Grabe ang dayan sa online voting, pati dito sa amin sa UAE. Duterte 10 binoto, kaso 3 lang ang lumabas at 7 sa alyansa ng mga yawa. Sabi ni Maisug from Dubai. Yun nga mga kababayan, nakakarimarim talaga dahil sabi nga namin ni Attorney Glenn, yung intended talaga ang pandaraya nila. So ang gagawin ninyo, sa mga hindi pa nakaboto, or sa mga nakaboto, kung meron kayong pictures, screenshots, nito ay ireklamo ninyo sa embahada o sa mga konsulado. Mag-file po kayo ng complaint at gagamitin natin yan later para sa pag-file ng case sa kanila o kung ano pa man ang pwedeng gawin ng ating mga magigiting na abogado. Isa po yan sa advice ni Attorney Glenn Chong kanina. So sa mga hindi pa po naka-online vote, okay? Siguraduhin ninyo na nakalista ang inyong mga kandidato. Duterte 10 plus 2 minus Amy Marcos, of course. Di ba? Ngayon, itatapat ninyo doon sa result, kumbaga doon sa QR code na lumalabas, na nakalabas kung sino mga binoto ninyo. Itapat ninyo at yan ay inyong document o inyong ebidensya na magagamit sa pag-file ng complaint diyan sa konsulado o sa embahada. Yan po ang gawin ninyo. Ang embahada, bayad pa din yan sa admin, Miss Marlica. Paano yan? Sabi ni Aibol. Yun na nga, alam naman natin yan, na ang mga inuupo na mga consular officers o mga konsul o mga ambassador, yan po ay appointed ng Bangag Administration. Kaya yan sila ay nagsisilbi sa Bangag na administration. Kahit, kumbaga, sila ay sunod-sunuran lamang. Kaya nga, gagawa tayo ng paraan kung paano natin ma-counter yung mga tuta ni Bangag. I-assert natin yung tama, i-insist natin yung ating mga karapatan para what? Okay? Para managot yung mga walang hiyang yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit sila ay mga aso ni Bangag, you know, masusolusyonan din natin yan. Huwag po kayo panghinaan. Iboto natin ang Duterte 10. Sabi ni New Vapor, tumahimik na po yung ibang vloggers pushing for us to vote for Amy. It's already dividing the DDS. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, kayo po ang masusunod sa inyong boto. Ako talaga, ang stand ko, my support sa mga Duterte kay Inday Sara ay hindi po magbabago kahit itinaas niya ang kamay ni Amy Marcos. Dahil mayroon siyang strategy. Okay? Siya lang ang makakapagsabi niyan in the future kung ano yung strategy niya. Pero ako, sabi ko kahit pag gawin niyang trumpo si Amy, never again. Never again. Basta make sure na ipasok ninyo yung Duterte 10. Tandaan ninyo, we have to be realistic. Hindi po makakapasok, kahit iboto pa natin actually ang Duterte 10, we have to be realistic na hindi talaga lahat yan makakapasok. Okay? Kasi dadayain at dadayain nila ang halalan, mga kababayan, pero never, never, never again kay Mangga. Okay? Base yan sa prinsipyo ako. Based sa prinsipyo. Hindi dahil, siya ay inano ni Inday Sara. Sabi ko nga may sariling strategy si Inday Sara. Pero para sa akin, para sa inyo mga nabudol na, never again sa mga kawatan, mambubudol na Amy Marcos dahil alam niyang adictus benedictus ang kanyang kapatid. Pero ayaw niyang magsalita. Right? No way to Marcos. Hindi na yan mananalo si Amy Marcos. Kaya wag nyo nang iboto. Yan lang ang sa akin. Yan ngayon. Ako, ito ay perspective ng isang hindi nakikinabang sa kahit kaninong politiko. Di ba? Kung ako ay nakikinabang kay Inday Sara Duterte, edi, tatango-tango lang ako sa kanya, but I have principle in life. Never again. Sa mga Marcos, ilubog nyo na yan. Bulusukin nyo na lahat sa komuno yung mga buwaka ng inang yan. Kaya nga ako, alam nyo naman, very vocal ako, di ba? Very vocal ako kila Senator Bato. Dati, di ba, nagkaroon kami ng eksena niyan sa Senate. At dito sa, yung mga mga eksena din nila. Pero syempre, mga kababayan, strategically, I will vote for them
I will support them kasi hindi sila kasing sama ng manggagamit o wala silang record ng talamak na pagnanakaw katulad ng mga Marcos. Alright? So, para sa akin, okay, never again, kay ako ay isang vlogger na walang pakinabang o hindi nakinabang sa kahit kaninong politiko. Alright? Never again. Never, no way kay Amy Marcos. Kinakampanya ko siya na wag niyong iboto. Kung siya ay kinampanya ni VP Sinday Sara ay politiko. Ako, hindi ako politiko. Nagsasabi ako sa inyo, base sa aking prinsipyo sa buhay, na never again sa mga kawatan. Although nga, strategically, sabi ng iba na nangangampanya kay Amy Marcos, ay para sa impeachment ni Inday Sara. Ako naman, mga palangga, sabi ko nga, I'm not for the family name lang. I am for the people. Doon ako sa prinsipyo, nakawatan tong putang buwaka ng Genemis na ito. Alam niyang adikto sa kanyang kapatid. Buwaka ng ina, magpapaloko pa ba kayo? 'Di ba? Sabi ko, ulit-ulitin ko, ito po ay desisyon ng isang hindi politiko, ng isang nabudol na ng mga Marcos, at never again. Kaya naman, sabi ni Vivian, sabi niya, if I were you, never again kay Marcos. Sana vote PDP Laban straight. Kaya nga ako, kinakampanya ko ang PDP Laban dahil alam ko na ito talaga sila ay sincero kay Pangulong. Kung si Amy ito tignan nyo ito tignan nyo. Di ba si Amy tinaas na ng kamay ng kanyang kapatid sa alyansa ng mga bangag? O, di ba nakita nyo? Tapos ngayon, ano nangyari? Lumipat. Di ba? Lumipat siya kanino? Okay? Lumipat siya kanino kay Inday Sara? Ayan natin to. Lumipat siya kay Inday Sara, di ba? I don't know kung ano naging talks nila. Pero anyway, una, kung siya talaga ay may nagsend sa atin, okay. So kung siya talaga ay talagang para sa mga Duterte, bakit pa siya nagmamangka sa dalawang ilog sa kapatid niya? Same with Camille, no? Villar. Kaya nga ako naman, ang strategy ni Inday, naintindihan ko yan. Naintindihan ko yung strategy niya. But to me, never again kay Marcos sa mga Marcos. Alam ko ang strategy na yan at si Inday lang ang makakapagsabi niyan sa inyo, hindi ako. Pero I know kung anong strategiya yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi magbabago ang aking support sa kanya, pero nasa mga kamay natin ang never again. Right? Bisdak girl? No more Marcos! Ano pa ba? Diyos ko, pabubudol ba tayong muli? Nakakatawa, di ba? Ano daw? Alam nyo, maraming try muna siya ng try. Si Amy, alam nyo, ganito kasi yan. Dito sa ating comment section, ito after nito, mayroong mga trolls ang mga Marcos, kasama din si Amy, na nagbibigay ng naratibo sa inyo na bigyan ng tsansa si Amy na ganito, ganyan. Magkikreate sila ng kanilang narrative dyan na kunyari, kasi ganito, ganyan. Kasi si Amy naman ganito, blah, blah, blah. That's BS for me. Kaya binablock ko yung mga yan. Kasi mga bayad yung mga yan Bayad yung mga yan para gumawa ng mga narrative na ganyan. So, ako never again dahil alam ni Amy Marcos na adik ang kandang kapatid sa pulburon. Tapos boboto mo? Ano kadyutahan yan? Alam mo ng adiktos, iboboto mo pa. Baka naman may pwedeng pumasok na hindi miyembro ng alyansa at hindi rin miyembro ng PDP Laban na talagang may paninindigan, okay? At makakatulong sa ating mga Pilipino, not only for the impeachment of Inday Sara, kundi sa pagbalangkas ng mga batas. At hindi kasi ganito yan okay, fine. Okay? Kung manalo si Amy Marcos, dito ang tuwa na naman siya ngayon. Ano ngayon?
Dadrama na naman siya. Ay, naku, ang ading ko, napapaligiran ng demonyo. O, ganun-ganun lang niya. Ay, naku, yung charter change na yan, yung chacha na yan, nagkabayaran ng 20 million. Si Tambaluslos. Puro na lang ba kayo ganyan? Ay, naku, tapos walang action. Samantalang sabi niya, pananagutin niya itong mga harap-harapan na sinabi niya na ang mga kongresista ay tumanggap ng 20 million. Sa hearing pa yun, nag-file ba siya ng case? Hindi. Eh kung kayo, kung gusto nyo ng ganyan, hay nako, eh di boto nyo siya. Karapatan nyo naman yan. Hindi ko naman kayo pipigilan. Di boto nyo. Kung gusto nyo magpabudol muli, mag-iboto nyo. Di ba? Puro ganyan. Ay nako, pananagutin natin ang mga hoarder at mga smuggler. Hiring-hiring kunwari. Pinanagot ba niya? Ganyan din sabi ni Bangag. Ano ba kailangan natin? Magdepensa? Okay, kailangan natin na talagang matino na magdepensa kay Inday Sara. But again, hindi lang yun ang titignan natin. Ang titignan natin kung ito bang taong ito ay ano ang kanyang track record. Ano ba track record ni Amy? Ano ang track record niya? Puro hay nako, napaligiran ng demonyo yung kapatid niya. Diyos ko po, naliligaw ng landas. Itama daw ang landas ng ang kanyang kapatid. So para maitama daw ang landas, kailangan iboto siya. Anong kajotahan yan? Pwede niyang itama ang landas ngayon na. Hindi yung kailangan election muna, parang kapalit. O sige, tatama natin ang landas, iboto niyo muna ako. At kahit na iboto niyo siya, never ever siya magsasalta na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Yan yung sa akin. At ako ang vlogger na hindi nangihingi o hindi na umaasa ng special treatment sa kaninong mga politiko o kandidato. Kung sino man ang sinusuportahan ko, kusa ko yun. Oh, kahit si Senator Bato na nag-etchosan kami dyan sa sa Senate. Oh, pinilit ba ako ni Bato para suportahan siya? Hindi. Personal ko yun. Kasi over sa mga Bangag, sa mga Marcos, I will support Senator Bato. So you have to wake up. Again, Inday's strategy, VP Sara's strategy is her strategy. Na siya lang ang pwedeng sumagot dyan. At naintindihan ko yung strategiya niya. But at the end of the day, it's your voice. It's your power, never again to the Marcoses. Ika nga ni Ruby. Alright? Ano daw pikat ang ihatag ni Amy? Yes, alam na alam niyang addictus ang kapatid niya, right? Bebot Pormeo, kumusta ka na? Parang tagal mo na wala. I know you. Lagi ka dati dito. Saan ka? Nagbakasyon ka ba? Nakakatakot na ang Pilipinas, sabi ni Bisdak Girl. Ako, sino? Eto dito, sige magsagot tayo. Sino ang boboto kay Amy Marcos? Meron bang boboto dito? No to Dilawan, no to Pinklawan, puro na lang NPA at sindikato ang namumuno sa gobyerno. That, alam nyo mga kababayan, yan ang malungkot na katotohanan. Sabi ni June Mendoza, Dear Amy, your words mean nothing when your action are complete opposite. Okay? Ngayon, mga kababayan, si Norberto Gonzales is my other two. Norberto Gonzales. Yeah, you can vote Norberto Gonzales. May nagsabi si Gringo Nasan. Ako, hindi ko kayo pipigilan. Go for it. Tuldo ka na ang mga Marcos. Tuldukan nyo na yan, ang mga Marcos. Itigil na yung mga bangag na yan. Vote number 56, Attorney Vic Rodriguez. Of course, hindi lang yan. At ang Duterte 10, okay? Dahil ngayon, tinatarget na nga ang inyong attorney, no? Itong attorney, teka, sandali lang. Okay, what? Okay. Ayan, no? Ayan ang ating mga kandidato. Nakikita nyo ba yan? Number 10, Attorney Bondok, 38, Marcoleta, 22, Bato, 42, Richard Mata, 28, Bongo, 53, Pastor Apollo Kibuloy, 30, Attorney J.V. Hinlo, number 56, Attorney Vic Rodriguez, 34, Raul Lambino, 58, Philip Salvador. Ayan. Yan ang ang iba, diba, dati natatawa tayo kay Philip Salvador, pero sabi ko nga, wala yung record ng pagnanakaw. So, bigyan nyo ng chance.
Bigyan natin ng chance. Total, gusto nyo bigyan ng chance ng tao, di boto nyo si Philip Salvador. Malay mo naman. Di ba? Siya ay napapaligiran ng mga magagaling na abogado na kanyang magiging advisor. E di go. Go, go, go. Kaysa naman kay Amy Marcos na paulit-ulit na lang, puro kahanasan yung nandiyan. Ay, nako. Duterte straight, sabi nga ni Dean Chi. Oy, Dean! Ay, Dean, gising ka na. Looking forward to see you soon, Palangga. Ayan. Medyo busy-busyhan lang ako. I'll message you later. Ma'am, hindi nalabas si Attorney Vic Rodriguez at Attorney Rodante Marcoleta sa vote sa Japan, sabi ni Charmin Chin. Alright? Yun nga mga palangga, i-document ninyo at mag-report kayo dyan sa embahada. Okay? Document ninyo at mag-report kayo sa embahada as advised by Attorney Hoson, PDP Laban lawyer, and also Attorney Glenn Chong and Attorney Harry Roque. So yan ang gawin natin. Kaysa naman kay Pacquiao at kay Revilla at Lito Lapid, Philip Salvador na tayo. Oo nga. Sabi ni Jake Gomez. Bigyan natin siya ng chance. Malay mo, siya ay gumawa ng tama. E di tignan natin. At least wala pa siyang mga kasinungalingang pangako katulad ni Amy Marcos, right? So bigyan natin siya ng chance. At Duterte 10 straight nga tayo. Tama yung message na vote for your conscience. Pero, okay, sabi ni PH Middle Class, tama yung sinabi mo na vote for your conscience, pero sa akin si Philip Salvador, para siyang si Robin Padilla, walang nagawang matino, puro formal lang. I respect that, Palangga. Respeto natin yan sa inyo, sa akin. Pero ako lang naman, comparison to Amy Marcos. Kino-compare ko lang si Philip Salvador at kay Amy Marcos. But kung may iba kayong choice, edi go for it. Pero ako, I'm for Duterte 10 for the reason strategically at wala naman siyang record ng pambubudol o panggagago sa atin. Yun lang yung sa atin. No to Amy, sabi ni Precious Gonzales. So, lalo natin paigtingin ang ating pakikipaglaban sa mga bangag. Kaya naman mga palangga, yun na lang muna at may mga tumatawag sa akin. At mga importante, mga puting asan tumatawag sa atin. So, ang ganda ng platform ng PDP, kompletos recados, sabi ni Sorina. Alright. Okay lang mag-undervote. Actually, okay lang mag-undervote kasi mas mabibigyan ng tsansa yung ating mga kandidato na maipapanalo natin para sa akin. Actually, na-mention yun ng I forgot kung sinong abogado yung nakausap ko about it. So, ganun pa man, I'll talk to you again later, darling. Babush!